Ang balita ngayon ay ito raw, Converge Fiber Xers ay posibleng palitan na ang kanilang import na si Kylor Kelly. Ito'y kahit nanalo na ang Converge to sa huli nilang laban kontra sa Titan Ultra. Parang nakikita ng Converge na ang nagpapanalo do sa huling game nila ay mostly yung mga local players. At para makasabay ang Converge dito sa mga matitinding import katulad ng import ng NLEX, of course si Bolbol, itong si Lalaine ng NLEX Road Warriors at yung iba pa, mukhang kinakailangan nilang mag-upgrade. Kaya mukhang itong si Kylor Kelly ay papalitan na ng Converge Fiber XS. Hindi pa natin tiyak kung sino ang kukunin ng Converge, pero ang maliwanag dito ay gagawa daw sila ng paraan para masiguro na magiging 7-footer din yung kanilang kukunin para may pantapat naman sila dito kay Bolbol. Parang ganyan daw yung magiging approach itong si Coach Delta Pineda do sa pagbabago sa lineup ng Converge Fiber XS. So far, parang yun ang priority nila, no? Magpapalit sila ng import do sa mga trades mukhang wala muna. Dahil syempre kagagaling lang nila sa panalo. So, tignan natin kung makakatulong itong pagpapalit ng import ng Converge Fiber Xers. Ang maliwanag dito, ang Converge ay naniniwala na kaya pa rin nilang humabol sa playoffs. Medyo kinakailangan lang talaga must win yung mga sunod-sunod nilang laban, no? Pero naniniwala itong Fiber Xers na magagawan pa rin nila ng paraan yan at talagang magiging isa pa rin sila doon sa mga teams na magko-content pagdating dito sa championship. Kaya alam na ng Converge na kinakailangan talagang gumawa sila ng hakbang para masiguro na maging sila isa doon sa mga teams na makakagawa ng hakbang talaga para i-challenge itong TNT na talagang title favorite na ngayon. Kaya wala na tayong masasabi dyan. Kung hindi itong Converge Fiber Access, sigurado na dito sa kanilang plano na palitan yung kanilang import na si Kylor Kelly na matagal na rin sinasabi ng mga fans, dapat mas dominant scorer na import ang kanilang kunin. At napag-uusapan yung mga posibleng pagbabago dito, no? Ito raw si Benny Boatwright, ayon dun sa mga reports mula sa practice ng SMB, ay mas lumakas pa. Kaya magiging maganda itong debut niya kontra dito sa NLEX Road Warriors. Dahil inaasahan na magiging mas maganda yung laro ni Boatwright kaysa nung nandito siya. Nung huling naglaro dito si Boatwright, nag-champion ng SMB, pero ngayon daw mukhang mas matindi pa yung ipapakita ng nasabing player dahil yung stint niya doon sa Korea ay nakatulong dito sa skills ni Boatwright. Kaya ngayon daw ay handang-handa na talaga to na maglaro para dito sa San Miguel Beermen. Bukod dito sa pagdating ni Boatwright, masusubukan ka agad-agad yan kontra sa NLEX mamaya. Ang isa pa raw na mangyayari dito, itong San Miguel Beermen ay pinag-aaralan kung paano naman nila makukuha itong si Richie Rivero mula sa Phoenix Fuel Masters. Mukhang interesado daw ang San Miguel na kunin si Rivero at ang i-offer nilang kapalit kung hindi daw itong si Jeron Teng ay baka si Wami Tiongson. So far, preliminary negotiations pa lang yung nangyayari pero mukhang seryoso daw itong San Miguel na makuha si Rivero dahil nakikita nila na kinakailangan nila ng additional pa ng mga talents para dito sa kanilang roster. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka yan dahil itong si Richie Rivero talaga isa doon sa mga players na tinitignan ng San Miguel Beer na magiging isa doon sa mga key players nila in the future. Alam natin na tumatanda na yung roster ng SMB so kinakailangan talaga nila ng pagbabago ngayon at yung pagkuha dito kay Richie Rivero ang isa doon sa nakikita ng San Miguel na magagawa nila ng paraan. Kaya nga wag na tayong magulat kung sakasakalit talaga na ito si Richie Rivero ang makuha ng San Miguel. Ang magiging question na lang dyan ay kung papayag ba itong Phoenix Fuel Masters na either si Jeron Teng o si Tiongson ang magiging kapalit ng isa sa kinukonsidera ng mga star players ngayon ng Phoenix talaga. Hindi talaga napigilan itong si Bolbol doon sa laban kontra sa Titan Ultra kung saan umiscore to ng 50 puntos. Nakita naman natin umpisa hanggang huli. No, si Bolbol talaga nag-dominate dito sa TNT. At marami nga nagsasabi na mukhang magdo-dominate at magcha-champion talaga tropa. Pero sa totoo lang, no, kung pinanood nyo yung game, nakadikit naman itong Titan Ultra hanggang dulo kontra dito sa TNT. Ang naging problema lamang, nung lumamang sila ng lamang ng 3 points itong TNT, biglang final ni Franyu itong si Jason Castro nang walang dahilan. Penalty sila, ayun, naka-score ng TNT. Hindi maganda yung move na ginawa na yon ni Franyu at yan ang dahilan kung ba't hindi nakahabol itong Titan Ultra. Kaya nga ngayon, ito ang mukhang hindi, sabi nga nila nakapagtatakang nangyari, no? Pero ano pa man naman sasabi natin doon sa ginawa ni Franyu, ang malinaw dyan, ito si Bolbol talaga, binuhat na naman ng TNT. Marami mga nagsasabi na
yung mga local players ng TNT nawawalan na ng oportunidad na umiscore. Dahil puro si Bolbol lang, halos kalahati nung scoring nila, puro si Bolbol lang gumagawa. Pero sabi nga nila, mahirap mag-complain kapag nananalo ka. So kung hanggang pa nananalo TNT, sino magrereklamo dyan? Ibig sabihin, kung ang paraan para manalo TNT, i-score ng 40, 50 si Bolbol bawat game, bakit naman nila pipigilan? Sabi nga ni Coach Chot Reyes, may advantage sila dito kay Bolbol, so might as well take advantage dyan. Kaya nga gagamitin nila yung kanilang bentahe talaga. Kaya sa ngayon ng TNT talagang title favorite at sabi nga ng iba, mahihirapan na lahat ng teams na talunin ito dahil sa sobrang laki nitong si Bolbol. At hindi lang matangkad si Bolbol, iba yung skill set niya. Kung ikumpara mo yung skill set ni Bol dito sa ibang mga 7-footer sa liga, ang layo talaga eh. Kaya hindi naman nakapagtataka dahil nakapag-NBA ito. Kaya naman talagang TNT, sabi nga nila yan ang top favorite ngayon na manalo. Barangay Ginebra ay ready raw na gumawa ng isang trade ngayon dito sa Titan Ultra na sunod-sunod na yung talo. Interesado raw ang Barangay Ginebra na makuha naman si Joshua Monson dito sa Titan Ultra para magkaroon sila ng isa pang wingman. Mukhang iniinda pa rin doon ng Barangay Ginebra ang pagkawala ni Maverick Missy at Aljon Mariano, kaya ngayon pagkuha sa isang wingman na katulad ni Monson ay makakatulong dito sa kanilang roster. Tignan natin kung paano ang gagawin dito ng Barangay Ginebra, no? At masisiguro nila na talagang magagawa nila ng paraan para sila ay manalo kaagad. Dahil gusto ng Ginebra na makagawa ng trade dahil as soon as possible, talagang gusto ng Gene Kings na sila ay maging ready na para dito sa mga matitinding laban sa quarterfinals. At kung makukuha nila si Monson bago mangyari yan, abay okay na okay para dito kay Coach Tim Cone. As it is, of course, gaya ng inaasahan, nanalo Barangay Ginebra kontra sa Terra Firma kagabi. At sa ngayon mukhang itong Ginebra, ang gusto talaga nilang masiguro ngayon ay magkaroon sila ng isang Joshua Monson na magdadagdag na bilang isang scorer at facilitator para dito sa kanilang roster. At yan naman daw talaga ang nakikita ngayon nitong si Coach Tim Cone na po pwedeng mangyari. Kinakailangan lamang maging maganda yung kanilang maging laro at siguraduhin na yung kanilang magiging mga games ay yung talagang magiging talagang pang solid na playoffs na. Yung pagkuha kay Monson, makakatulong daw yan dito sa Barangay Ginebra dahil hindi na naman kilalang scorer ito si Monson. Alam natin kapag naglalaro yan sa Titan Ultra, nakita naman ninyo kung paano ito maging isang playmaker at solid defender. At yan daw yung hinahanap ni Coach Tim Cone ngayon dito sa lineup ng Barangay Ginebra. At baka ibigay daw nilang kapalit, willing silang i-trade si Jeremiah Gray. So, malamang ito straight up maaprubahan ng PBA Trade Committee dahil alam natin kapag nagtitrade ng Ginebra at SMC usually madali iyang naaprubahan ng PBA. Binabati natin ngayon yung ating mga taga-subaybay na sina Katsakino Ducusin, Joned Alagon, Simon De Guzman, si Malyari Mascariña, si Anthony Alon, si Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Ronald Barbosidad, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Joseph Pineda, binabati din natin si Edwin Carmona Jr., si Michael D., Romeo Conchada at ang iba pa.